Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga energy surrounding you this week. Current energy ninyo is the Hierophant energy. What to embrace this week? We have the Eight of Cups. Anong dapat ninyong iwasan? We have the Four of Pentacles. Accomplishment ninyo is the World. Napakaganda. Blessings and accomplishments or opportunities. We have the Five of Swords. Ano yung obstacle ninyo? We have the Two of Pentacles. At ang advice ng Spirit, we have Justice. And the bottom of the deck is the theme ninyo. We have Temperance. So, patience agad ang narinig ko rito. Aquarius. You really need to be very patient. Kung pwedeng patience ito na sa mga sitwasyon na huwag kayong magmamadali. 'Di ba? Try to be patient. Try to be yung bang mag-surrender kayo sa universe, yung ganon, wag mong ipupush kung ano yung gusto mong mangyari. 'Di ba? Kasi kahit ganun pa man ang gawin natin, gawin ninyo, 'di ba? If it's not meant to happen yet, it won't happen talaga, hindi ba? Kung hindi pa divine timing, no? Hindi kahit anong gawin natin, pag pupumilit, hindi pa rin mangyayari, 'di ba? Kaya maaaring yung patience na to na hinihingi sa iyo is regarding that situation. The other scenario dito na hinihingi ang inyong pasensya sa ngayon is pasensya sa yung maging kalmado ka, no? Maging kalmado ka kung mayroon man dito mga pag-uusap na hindi maganda ang ano mo yun, yung hindi nauwi sa isang magandang usapan, 'di ba? Ang pakikipag-usap mo with someone, 'di ba? Matuto kang magpasensya, 'di ba? Matuto kang pakinggan din, no, ang kausap mo. Matuto kang pakinggan ang rason ng kausap mo, yung ganon. Okay? Aquarius. So, yung current energy ninyo is Hierophant. No? So, maaari ng iba sa inyo dito, baka kayo ay isang teacher, 'di ba? Academic teacher, spiritual teacher, counselor, mentor, mga ganon. No? And siguro din na lapitin kayo ng mga tao when they need someone to talk to, when they need someone to ask an advice, maaring ikaw yung nilalapitan. Maaring ikaw ay nandiyan dyan, very compassionate ka. You're very good and compassionate listener, kaya siguro maraming lumalapit sa iyo, no? When they need someone to talk to, kung kailangan nila ng someone na mapag-vent outan, maaring ikaw, no? Yung pinipili nilang lapitan. Ano ang dapat ninyong embrace sa ngayon? We have the Eight of Cups. Ayan. So, this is the desire, no? There is a desire of moving on. Meron kang gusto mong umalis, gusto mong lumipat ng lugar, ng trabaho, gusto mo ng career change, no? Maaaring gusto mong iwanan ang inyong relationship, no? So, depende sa inyong sitwasyon, but there is a desire for you to leave something or someone. Okay? So, ito yon, si Seven of Cups. Eight of Cups, no? At ang maganda rito, kahit kung saan ka man patungo, saan ka man gustong pumunta, doon mo mahahanap na yung happiness and joy. Doon mo mahahanap yung tawag dito, yung fulfillment. Yan. Kaya magiging masayang-masaya ka na sa decision mong ito. Okay? So, anong kailangan mong iwasan? What to avoid is the Four of Pentacles. Feeling ko dito kasi this is about saving money. This is about managing your resources wisely. Reminder ito para sa'yo regarding pagbabudget, diba? Financial discipline, yun ang pairalin ninyo. So, ang dapat lang ninyong iwasan dito kasi baka extremes, no? It's either
baka ang reaction ninyo kapag meron kayong pera or sa tuwing meron dadating na pera, baka it's either gastos ng gastos kayo or gusto lang naman ninyong itago lang, i-save lang, 'di ba? Yung mahihirapan or nahihirapan kayo maglabas ng pera, no? Pwede merong ganon. So, yun na lang din ang dapat ninyong iwasan, ano, na baka may tendency kayong maging extremes, pero sana, 'di ba? Isipin niyo na lang na kailangan din ng balanse. Okay? Kailangan din ng balanse na kailangan meron kang ilalagay na pera at a certain area of life at meron kang ilalagay na pera sa kung anumang bagay pa, mga bills ninyo, necessity, basic needs, yung mga ganon. So, kaya nga mas maganda na meron kayong budget plan. Okay? Para meron kayong guide, no? Kung ano na ang gagawin ninyo sa pera. Okay? So, ano yung accomplishment ninyo? This is the world energy. And ang maganda rito kasi si the world, this is also an energy of ano talaga, accomplishments, achievements, success, 'di ba? So, napakaganda kasi nag-fall din siya sa area of accomplishment sa reading na ito. Kaya definitely, magkakaroon talaga kayo dito ng hindi lang isa, kundi baka maraming accomplishments ngayon. You know, at maging masayang-masaya ka. This is something, no, na matagal mo nang pinagtrabahuan. This is something na matagal mo na tong gustong makamit na finally na makakamit mo na nga siya sa ngayon. Kaya congrats sa'yo. Iba yan, depende sa inyong sitwasyon. Po pwedeng goals ninyo yan para sa pamilya, maaaring yan ay trabaho, sa career ninyo, sa business, you know. So, depende. Pwede sa relationship. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, kung ano yung pinagtatrabahuan ninyo, anong hinahangad ninyo, eh, yun ay makukuha nyo na. Kaya, congrats. So, yung blessings and opportunities that might come your way this week is the Five of Swords. Si Five of Swords, this is conflict no? This is conflict. Pwedeng conflict ito with another person or pwedeng conflict ito within yourself. You know? At ano man ang conflict na to, regardless kung ano man ang conflict na to, internal conflict man yan or conflict with another person, it feels like to me na masosolve mo din ito. You know? Kasi this is number 5 and number 5 resonates with change. So, pwedeng sa pagninilay-nilay ninyo, pagmumuni-muni ninyo, maiisip din ninyo, no, na kailangan ninyong baguhin ang inyong sitwasyon. Kailangan ninyong diskartehan, ano, na masolve itong conflict na to. Kasi anyways, kung kunyari, internal conflict ito, so, hindi mo rin naman yan maiiwasan. Kailangan mo talagang solusyonan yan. Hindi ba? And rest assured that lahat ng problema nasusolusyonan. Lahat ng hindi pagkakaintindihan na solve din yan, no? Dahil sa isang masisinang pag-uusap, kalmadong pag-uusap, yung gano'n. Kaya think of what you can do, no? What you can do para ma-fix ito. Okay? And you will be doing it. So, ang obstacle naman ninyo is the Two of Pentacles. So, Two of Pentacles is about, it's about, tawag dito, juggling, no? Juggling too many things at the same time. This is about multitasking, yung ganun. Kaya, pwede rin dito, Aquarius, na marami kayong ginagawa, ano? Marami kayong ginagawa at sa sobrang dami ninyo sigurong inaasikaso, sa dami ng bagay, no, na minumultitask ninyo, baka hindi na rin ninyo talaga mabalanse yung buhay ninyo. Baka sa dami ng inaasikaso ninyo, ginagawa ninyo, makaligtaan mo na din ng iba't ibang maraming bagay sa buhay mo, katulad na lamang ng pagsa-self-care. 'Di ba? Kaya yun din ang dapat ninyong iwasan, ano, na masobrahan kayo ng focus sa certain areas of life lang. At mayroon kayong mga area of life na importante din na maniniglect ninyo. Okay? Kaya yun din ang pwedeng maging challenge ninyo rito. So, yung advice ninyo ngayon is justice. You are going to
get that balance back in your life. So, napakaganda. Kasi nga dito, di ba, nagmumultitask ka, maaaring yun ang maging challenge mo kung paano mababalansehin ang buhay mo. So, ngayon, with the advice ng spirit, so most likely, talagang magagawan mo ng paraan na maibalanse mo muli ang buhay mo. Ma-sort out mo dito kung ano yung mga priorities mo, anong mga dapat mong unahin, anong mga dapat na nasa back burner lang, yung gano'n. Kaya, magiging maayos din ang lahat, no? So, mafi-fix mo din ito. Kaya, good luck. So, ano yung final message ninyo, Aquarius? Final message ni Aquarius. We have celebration and dating. Wow. So, baka ang iba sa inyo dito, no, will celebrate love. No? Baka meron ditong magpapakasal, pwedeng merong may engage, no? Maari, no, na meron ditong kasalang magaganap. Kasi we have Hierophant energy. And Hierophant is a marriage card. So, most likely, no, this is celebration of love in marriage, 'di ba? Parang ganoon. Or pwede rin, no, na ang iba sa inyo, nagsisimulang makipag-date ngayon, or maaaring ang iba sa inyo dito, pumasok pa lang, no, or kakapasok pa lang sa isang romantic relationship, no? So, ano kayo, enjoy ninyo yan. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.